Iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ng Cagayan at Batanes sa posibleng epekto po ng bagyong Marce. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ipinosisyon na ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Pamplona, Cagayan ang kanilang mga rescue boat at iba pang gamit. Paghahanda ito sa posibleng epekto ng bagyong Marce. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment meeting ang MDRRMC Calayan kasama ang mga punong barangay. Ang pamunuan naman ng Magat Dam nag-abiso na magbubukas ng isang gate ng alas 8 ng umaga. Ito ay para maglaan na ng allowance sa ulang ibabagsak ng bagyong Marce. Nagpulong na rin ang mga opisyal sa probinsya ng Batanes na posible ring maapektuhan ng bagyo. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council naman o NDRRMC, inatasan na ang lahat ng mga LGU na posibleng direktang maapektuhan ng bagyo na magpatupad ng forced evacuation. Ayon kay Defense Secretary Gibot Teodoro na siya ring chairman ng NDRRMC, dapat maging maagap ang pagkilos sa mga LGU para maabot ang target na zero casualty. They must have identified the areas already. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier, the better for us. I mean, it's no problem to err on the side of caution. Kahit hindi umulan, nandun lahat, at least ligtas. Dapat din anyang magtalaga ng centralized points o iisang lugar para agarang maihahatid ang tulong. Handa na rin ang Armed Forces of the Philippines na tumugon sa kalamidad. Meron tayong mga C-130s na available na magdala po ng mga relief goods and non-food items. Ayon naman sa DSWD, nakapreposisyon na ang nasa 300,000 food packs para maihatid sa mga pamilyang mangangailangan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin ngayon si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Good morning po, Yusek Ariel. Maraming salamat po sa oras ninyo. Good morning po, Sir Andre at sa mga tagapakinig. Good morning po. Yusek Ariel, kamusta po ang naging paghahanda po para sa bagyong Marce dahil mga ahensya po natin sa gobyerno, mga LGU sa Cagayan, sa Batanes, ay talagang puspusan po ang paghahanda sa bagyong Marce? Tama po. Katunayan, nagpalabas na ang DILG at kami po sa Office of Civil Defense ng maigpit na bilin na gawin na nila yung preemptive evacuations kung kinakailangan yung forced evacuation. Dahil kahit na ipinapakita sa atin na parang parang leon na ang talagang direktang apektuhan ay Region 1 at Region 2, subalit mapapansin nyo, halos buong Pilipinas itong kailangan maghanda hanggang Mindanao. Kaya doon sa projected number of families, kung ilan ang mga pamilya na maaaring dapat i-evacuate eventually, napakarami yan. Sa aming projection, 912,000 plus families yan. Kasama na dyan yung kasalukuyang nasa loob ngayon ng mga evacuation centers. Kagabi, 49,000 plus pa yung nasa evacuation centers. So I was informed ngayon, 47,000 plus pa. Ang ibig sabihin yan, yung mga non-food items at food items na galing sa DSWD at sa Office of Civil Defense, including ang Department of Health for the medical kits, kailangan sapat yung paghahanda namin para dyan. Meron naman ho tayo nun at naka-identify naman lagi kung saan ang mga drop-off points namin at ang mga air assets, naval assets, sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, including the Philippine Coast Guard. Handa naman lahat yan. Kaya lang, kinakailangan namin talaga ng tulong ng local government units. Pagdating dun sa preemptive and forced evacuation, sila talaga dapat ang mag-implement yan kagad. Yusek, this is Angela Lagunsad Castro po. No? Tanong ko lang din po kung na-identify na yung ibang mga lugar na high risk sa bagyong Marce. And of course, hingi na rin po ako ng update sa inyo doon sa mga iba pang mga lugar na nasalanta naman po nung nakaraang bagyo na si Christine at Leon. Kung natapos na po ba yung mga clearing operations doon? Tama po. Pagdating doon sa mga lugar, maganda naman ngayon kasi ang sa pagtutulungan ng NGB, yan yung Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, na-identify na natutukoy na natin hanggang barangay level alin yung malamang na maging talagang sagad yung baha. Nasusukat na rin yan. Ngayon, kung di mangyari, sabi nga ni Secretary Teodoro,
okay lang ho yun. Pero doon sa preparasyon natin, dapat laging worst case scenario, yung mga barangay na maaaring talagang bahain, ibinibigay na natin yan sa ating regional offices ng Office of Civil Defense at ang OCD naman ibinababayan hanggang munisipyo at sana yung mga pinuno ng mga LGUs, ibaba nila yan hanggang barangay nila at gawin nila yung preemptive at forced evacuation. Kasi kagaya nga na nabanggit nyo, hindi pa tayo tapos dun sa pagtulong dun sa mga naapektuhang malubha ng Leon at Christine pa rin, kasama pa rin yan. Dahil ang naapektuhan yan, mahigit 2.25 million families. At sabi ko nga, ang nasa evacuation centers, sa ngayon, almost 48,000 plus pa. Kagabi, 49,000 plus pa. Kaya sabi ko nga, hindi na dapat pauwiin yung mga nasa evacuation centers kahit sa Kabikulan yan. Dahil yung ulan, although inaasahan natin na sa norte, ang preparasyon namin ay kung sakaling bumaba pa yan ng konti at maapektuhan yung mga dating binahana, mahirap naman mag-evacuate pang muli. Ngayon, yung mga kalye naman na linis na huyan, 12% na lang ng mga dating naiulat ng mga hindi madaan ng mga kalye o daan ang hindi natin nagagamit ngayon. So, 88% na ibalik na huyan. Kaya nakakaraan na ho tayo. Kaya lang, pag nabaha na naman yan, medyo mahirapan tayo sa pagpunta sa ating mga kababayan kahit kinakailangan na silang i-evacuate talaga. Sir, Yusek, Ariel, marami pong salamat pati sa mga paglilinaw nyo po. Nabanggit nyo nga kagabi 49,000 plus, ngayon 48,000 plus po at mahigit nga 900,000 plus na pamilya. Marami po yun ang naapektuhan po. Maraming salamat po muli sa oras ninyo, Yusek Nepomuceno ng OCD Office of Civil Defense. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.